Patapos ang kasal ni na Ali at Eldred, ay nagpunta agad ang lahat sa reception. Madami ang ganda-ganda sa kasal ni Ali dahil talagang organized na organized ito. Maayos na maayos at halatang isang napakagaling ang nag-manage niyan. Attention everyone, sabi ng MC na ikinatingin nila lahat sa harapan. Tapos na ang mga gawain kapag bagong kasal like hihiwain ng cake, the kiss part, giving wish, and gifts. Ngayon ay kainan na. The newlyweds would like to say something. Nagparakpakan naman ang lahat kasi sinabi nito at tumayo ang dalawa. Si Ali ang unang nagsalita. Nakasuot siya ng isang napakagandang white dress habang kanyang asawa na si Eldred ay nakasuot ng black tuxedo. We would like to thank all of you for coming up on our special day. Of course, our families and friends that have been since in the beginning. Especially to Ara, she's the one who organized all of this. Kung wala siya ay hindi magiging ganito kaganda ang kasal namin. Napapalakpak naman sila dahil doon talagang maganda ang kasal ng dalawa. Kaya marami din ang hangang-hanga. Actually, kanina kasama siya ng asawa ko, papunta dapat siya dito. She's the bridesmaid, but unexpectedly, happened she's giving birth now. Kaya alalang-alala kami sa kanya ngayon. Siya ang nagtulak sa aming dalawa na ituloy ang kasal. Hindi muna dapat namin ito itutuloy, but with the help of her, napagbago niya ang isip namin. Even though she's pregnant in the past few months, hindi pa rin niya pinababayaan ang kasal at ginawa nga niyang napaka-perfect nito. As a couple, hindi ba yan ang gusto natin na magkaroon ng isang napakagandang kasal? Hindi sa pinopromote ko ang company niya, but I guarantee all of you, it is the best. Dugtong pa na sabi ni Eldred, si Grace naman ay tuwang-tuwa. Siyempre, kaibigan niya iyon. Enjoy everything, guys. Sabay na sabi nila at nagpalakpakan naman sila. Matapos ang speech nila ay naglakad na sila papunta sa table ng mga kaibigan nila. What does it feel? Kasal na kayo. Masayang sabi ng kaibigan nilang lalaki. Actually, puro kaibigan iyon ni Eldred. Hindi din kasi pala kaibigan si Ali. To surprise her, ang gaan ng loob niya kay Ara. Kaya mabilis silang nakapalagayan ng loob. We feel so happy and contented. Masayang sabi ni Eldred na ikinatuwa nila. 4 silang lalaki kasama na si Eldred. Pero may isang lalaki na nakatingin lang sa kanila at ni walang emosyon sa mukha. Isa na lang talagang sa atin ang di pa napapanin ni Cupido. Lahat tayo kasal na pero nasa isa. Sabi ng isang lalaki. Hala tol, kaba, pinana ka na ba ni Cupido? Nawala naman, so ayan, sugatan araw-araw. Sinamaan naman silang dalawa ng tingin ng isang lalaking nananahimik lamang. The two of you, do you wanna die? Malamig na sabi nito na ikinatuwa nila. Haha, Boss Kenneth, ang init ng ulo mo. Tawa nilang pareho na ikinailing naman ang tinatawag nilang Kenneth. Alam nito na niloloko lang siya nito, lalo na tinatawag siya nitong boss. Naku, tigilan yun na nga. Kenneth, darating din ang araw na magkikita sila ng mahal niya. Nakangiting sabi ni Ali sa mga ito. O nga pala, sabi mo Ali, ibang bridesmaid mo. Hindi mo ba talaga bridesmaid yung partner ni Kenneth kanina? Nagkatingin na naman ang mag-asawa dahil sa tanong nito. No, she's not my bridesmaid. Sekretary siya ni Ara. Nasa ospital kasi siya ngayon Nanganganak. After this, pupunta kami doon. Napatango naman sila doon. May pakikilala kami sa inyo, kaibigan din namin. Mamaya, wait lang kayo. Sabi ni Ali at hinila si Eldred sa table ni Grace kasama ang mama at papa nila. Kumusta ang bagong kasal? Masayang sabi ni Grace at niyakap ang dalawa na ikinatawa nila. Palaging maingay si Grace na mas ikinatutuwa nila dahil parang hindi ito naubusan ng energy sa katawan. We're happy. Kumusta kayo? Sabi ni Eldred. We're good. Sana nag-enjoy kami sa foods. Masarap, sabi ng papa ni Ali. Haha tito, magaling talaga si Ara sa pagpili ng mga bagay-bagay. She's making sure the best ang lahat ng connection nila.
Proud na sabi ni Grace sa mga ito. Oo nga pala, tumawag na ba si tita tungkol sa panganak ni Ara? Napalitan ng pag-aalala ang mga mukha nila. Hindi pa nga nag-aalala din kami, sabi ni Renz. Ano ba naman kayo, huwag kayong negative, ayos lang si Ara. Pati ang baby niya, makikita din natin sila. Nakangiting sabi ni mama ni Aldrich. Kaya gumiti na lang din sila. After this, pupunta kami sa ospital. Sabi ni Ali na ikinukunot ng noo ni Grace. Anong pupunta? Kakakasal niyo pa lang. Dapat quality time niyo muna. Umiling si Alice sa kanya. No, hindi kami mapapalagay hanggat hindi namin nakikita si Ara. Pati ang anak niya, excited na din kami. Masayang sabi ni Eldred, kaya napatawan lang sila. Nagkwentuhan pa sila saglit hanggang sa alala ng dalawa ang pakay nila doon. Oo nga pala mama, papa-excuse muna namin ang dalawa, ipakikilala lang namin kila Kent. Tumango naman ang mga ito at pumunta na sila sa table ng mga lalaki. Hi guys, this is our friends Grace and Renz. They're also getting married soon, sabi ni Ali. Naku Ali, matagal pa. By the way, nice meeting you all, sabi ni Grace at nakipagkamay sa mga ito. I'm Lucas, nakinting sabi ng isa. I'm Noah and he's Kenneth. Sabi ni Noah at pinakilala ang isang tahimik lang sa tabi na umiinom. Grabe Ali, di mo man lang sinabi sa akin na gwapo pala yung kaibigan nyo. Bulong na sabi ni Grace na narinig ni Renz. Babe, you're flirting in front of me? Sabi ni Renz na ikinatuwa naman nila. Of course not, babe. Marunong lang ako mag-appreciate ng mga pogi. Natawa naman sila dahil doon. Nga pala, ba't tahimik si Kenneth? Sabi ni Renz sa kanila at mukhang hindi naman sila napapansin ito dahil wala siyang pakialam sa paligid. Naku, hayaan nyo na. Heartbroken kasi yan, sabi ni Lucas. Habang si Kenneth naman ay natahimik sa isang tabi dahil inaalala pa rin niya hanggang ngayon ang babaeng nagpapagulo ng sistema niya magpahanggang noon at ngayon. Ito yung time na umalis si Ara sa mansyon ni Kenneth. Naalimpungatan ni Kenneth nang makapaniyang wala na doon ang katabi niya. Pagmulat ng mata niya ay isang unan lang pala ang kayakap niya. Agad siyang napatayo doon. Pagtingin niya sa paligid ay wala ito doon. Pumunta siya sa banyo pero wala pa rin. Nakita niya ang bag nito sa isang tabi kaya ang nakala niya ay naandun ang dalaga. Agad siyang bumaba para hanapin ito pero kahit anong ikot niya ay wala ang dalaga. Bumalik siya sa kwarto para masiguro niya na naandun ito. Lumapit siya sa higaan nang may makita siyang dugo doon. Napangiti naman siya dahil naalala niya ang nangyari ng gabing iyon. I'm her first and definitely the last. Sabi niya sa sarili at may pinindot sa kwarto niya na siyang pagtunog ng alarm ng buong bahay. Hahanapin kita. Hindi ko hahayaan na mawala ka sa akin. You're mine alone. Ngunit ilang oras na nang lumipas ay wala pa rin silang nahanap. Umaga na pero wala pa rin ang dalaga. Still nowhere to be found? Tanong niya sa mga kasama, tauhan na ikanatango naman ng mga ito. Kaya sa sobrang frustration niya ay nailaglag niya lahat ang nasa table niya. Find her anywhere. Sigaw na sabi nito at agad na tumalima ang mga iyan. Kanina pang mainit ang ulo ng binata lalo na nang malaman niyang natakasan sila nito. Galit na galit siya sa mga bantay at halos ipapatay na niya ang mga ito, lalo na ang guard sa labas. Kinuha niya ang susi niya at pumunta sa bar kung saan sila nakita ng dalaga. Dala-dala niya ang nakita niyang susi sa loob ng wallet na nakuha niya. Maaaring may nakita siyang pagkakalanlan sa dalaga dahil tanging mukha lang nito ang alam niya. He's dying to know everything about that girl. Pagdating niya sa parking lot ay agad niyang pinindot ang button at doon ay tumunog ang isang kotse. Agad siyang lumapit dito at nakita niya ang isang kotse na Mercedes-Benz na kulay puti. Binuksan niya iyon at naamoy niya agad ang pabango na hindi niya makakalimutan. It's exactly smell like her, sabi niya at pumasok sa loob. Nakita niya na organized ang gamit sa loob. Malinis na malinis, walang gaanong gamit, kaya agad siyang nagkalkal sa loob niyon para maghanap ng kahit na anong impormasyon na makikita niya. Pero napasandal na lang siya sa upuan ng kahit isa ay wala. Walang laman ang loob. Bakit walang laman? Ginagamit niya ba talaga ito? Inis na sabi ni Kenneth.
Napahawak siya sa manubela. Naisip niya na hinahawakan din niya ng dalaga kapag ito nagdadrive. Bumalik sa alaala niya ang haplos sa kanya nito. Ang pagyakap nito sa likod niya, kung paano siya nito halikan, kung paano ito naging maingay dahil sa ginagawa niya dito. I fucking miss you. Where the hell are you? Lumipas ang buwan at wala pa rin nangyari. Hindi pa rin nakikita ang dalaga. Sinabi na rin niya ito sa magulang niya at suportado naman siya ng mga ito. Dahil ngayon lang nila nakitang ganun kabaliw ang lalaki sa isang babae. Nasa office siya ngayon kasama ang mga kaibigan niya na si Noah at Lucas. Iniintay nila si Eldred dahil hanggang ngayon ay wala pa rin ito. Maya-maya ay pumasok na ang lalaki sa malalim ang iniisip. Eldred, kanina ka pa namin inaantay. Saan ka ba nanggaling? Sabi ni Noah pero hindi siya pinansin ni Eldred at naupo lang sa upuan. Nagsimula nang magsalita si Kenneth tungkol sa bagay na dahilan kung bakit sila ando doon. Pero napakunot ang noon niya nang mapatingin siya kay Eldred na tulala. Nahalata naman iyon ng dalawa kapag napatingin din sila dito. Hoy Eldred, sabi ni Lucas, pero wala pa rin. Nainis naman si Kenneth dahil ang ayaw niya ay hindi ito nakikinig sa kanya. Are you fucking listening, Eldred? Sigaw ni Kenneth na kinupurap ito. Noong mga panahon iyon ay kakikilala pa lamang niya kay Ara. Siguro siyang si Ara ang siyang babaeng matagal nang pinahahanap ng kaibigan niyang si Kenneth. Totoo na nung unang kita nila ni Ara ay dapat iatras na niya ang kasal. Napag-usapan na nila iyon ni Ali, pero nagbago ang lahat nang makita na niya si Ara. Hindi niya makakalimutan ang itsura nito. Dahil nang magkita sila sa bar, ay hindi naman siya asin-lasing tulad ng dalawa ni Noah at Lucas. Kaya katulad ni Kenneth ay tanda nito ang mukha ng dalaga. Napatingin siya kay Kenneth. Gustong-gusto na niyang sabihin na nakita na niya ang babaeng mahal na niya na si Ara lalo na at magkakaanak na sila. Pero pumasok sa isip niya ang sinabi ni Ara sa kanila na galangin ang desisyon niya at sa huli ay napailing na lang siya dahil doon. Hala, nababaliw na yata si Eldred sabi ni Noah. Hindi naman ako ganyan nang ikasal ako, sagot ni Lucas. Pareho tayo tungol pagsang-ayon ni Noah. Silang dalawang naunang magkaroon ng pamilya sa kanilang magkakaibigan and happily married na ang mga ito. Ulol, may iniisip lang ako. Sige na, makikinig na ako, boss. Sabi pa ni Eldred na ikinunot ang noo ni Kenneth. Kapag tinatawag lang siya ng mga ito na boss ay kapag inaasar siya ng mga ito o di kaya seryoso sila, sa itsura ni Eldred ay seryoso ito. Hindi nila yun pinansin ni Kenneth at nagpatuloy ang usapan. Lumipas ang ilang buwan at hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita ni Kenneth ang dalaga. Halos gamit na niya lahat ng connection niya para makita ito pero mahirap mahanap ang taong hindi mo kilala. Why don't you give up, boss? Matagal mo na siyang hinahanap. It's been 8 months. Seryosong sabi ni Eldred dito. I don't care. Kahit abutin pa ako ng taon sa paghahanap sa kanya, wala akong pake. I want to find her. Call me crazy because I love her. There is something on her the moment I saw her entering that bar. I can't take my eyes off her. Nakatingin sa kawalan na sabi ni Kenneth na kinangiti ni Eldred. Sa tagal niyang alam ang sekreto ngayon ay nakita niya kung paano magpursige ito sa paghahanap. You really love her, don't you? Napatingin naman si Kenneth sa kanya. Yes, I love her more than I love myself. Simula noon ay hindi na matahimik si Kenneth kahanap sa dalaga. Gagawin niya ang lahat para makita lang ito. I will find you no matter what. Bulong na sabi ni Kenneth habang nakatingin sa inumin niya. Minulat ni Ara ang mata niya at sumalubong sa kanya ang puting kisame. Anak, gising ka na, sabi ng mama ni Ara. Dito na kinatango naman ito. Agad na kumuha ng tubig ang ginang dahil iyon ang bili ng doktor sa kanya na kapag ito ay nagising pa inumin siya agad ng tubig. Agad na uminom si Ara dahil uhaw na rin siya. Na makain naman agad na sumandal sa headboard ang dalaga. Mama, ang mga anak ko? Tanong ni Ara na ikinangiti ng mama niya. They are so healthy, Ara. Nakita ko sila kanina kamukhang kamukha mo yung babae. Yung lalaki naman ay napakagwapo sa tingin ko ay kamukha siya ng daddy niya.
Napangiti naman si Ara dahil sa sinabi ng mama niya at magsasalita sana siya nang bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang nurse na bitbit ang anak niya. Nabuhayan si Ara doon at nanabik na mahawakan ang mga anak niya. Sabi ng mga ito at ibinigay kay Ara pareho. Hindi na mapigilan ni Ara ang pagluha niya dahil doon. Sobrang saya niya nang makita ang mga anak. Mama, look at them. They are gorgeous. Umiiyak na sabi niya na ikinangiti ng mama niya at pinunasan ang luha ng anak. Tama na anak, don't cry, okay? Tumango naman si Ara at kinuha ng mama niya ang babae at binuhat. Ma'am, pwede ko na kung maalaman ang pangalan ng mga bata para maisulat na sa birth certificate nila. Napatingin si Ara sa mga nurse at mga matagal na siyang nakaisip ng pangalan kung ito ay maging lalaki o babae. And to her surprise, magagamit niya pala ang dalawang pangalan na iyon. Dapat noon palang napansin na niya ang pagkamalikot ng mga bata sa tiyan. Akala niya sadyang malikot lang isang baby na nasa tiyan niya. Pero dahil pala dalawa sila, kaya ganon. Gusto sana niyang sa apelyido ng ama ng mga bata ang gamitin ng mga ito kahit na hindi magiging sila ng lalaki, may karapatan pa rin ang anak niya na makuha ang apelyido ng ama nila dahil silang dalawa ang gumawa sa mga ito. Pero dahil nga hindi niya alam ang lalaki ay napilitan siyang apelyido na lang niya. Tumingin muna siya sa mama niya at tumango ito. Sa kanya na siya kasi ito unang sinabi. Tumingin siya sa mga nurse at tuminti. Ang babae ay Addison Salway at ang lalaki naman ay si Aidan Salway. Nakatingin siya na ikinangiti din ng mga nurse. Ang ganda naman po ng pangalan nila, katulad nila. Napangiti naman si Ara dahil doon at tumingin kay Aidan. Tulog na tulog ito sa bisig niya at tila alam niya ang may hawak sa kanya ay ang kanyang ina. Naupo naman sa tabi niya ang mama niya kaya napatingin siya sa anak na babae. Kamukha ko nga siya, mama. Nakangiti niyang sabi na ikinatango ng mama niya. Nagpaalam na ang mga nurse at naiwan sila doon na binabantayan ang mga batang mahimbing na natutulog. Ilang oras ang lumipas ay napatingin sila sa pinto nang bumukas iyon. OMG, nasaan na? Nasaan ang mga inaanak namin? Sigaw ni Grace na kinagulat ng dalawang sanggol na nagiiyakan. Nagulat ang mga bagong dating dahil dalawang boses ang narinig nila. Grace, ang ingay mo talaga kahit kailan. Pinaiyak mo ang mga anak ko. Sabi ni Ara at pilit na pinatatan ang dalawa na hawak-hawak niya. Kaya naman, mas okay na sa kanya na bitbit ang dalawa. Ara, kambal ang anak mo? Gulat na sabi ni Ali at agad na lumapit dito. Kaya agad na lumapit din ang iba na hindi makapaniwala. Kamukhang kamukha mo yung babae, Ara, sabi ni Renz na kinangiti ni Ara at tumango. Pwede ko ba siyang buhatin, Ara? Tanong ni Ali na kinatango naman niya at binigay si Aidan. Ako din, bubuhatin ko yung babae. Masayang sabi ni Grace. Ayusin mo, Grace, ha? Kapag ang anak ko nalaglag, tingnan mo, sabi ni Ara. Oo naman, ano ka ba? Maingay lang ako pero maingat ako sa bata. Ibinigay na ni Ara si Addison dito. Tumabi naman kay Ara ang mama niya. Kumusta ang pakiramdam mo, anak? Tanong ng mama niya. Ayos na po, mama. Sobrang saya ko po. Dalawang anghel ang dumating sa atin. Napangiti naman ang mama niya. Salamat, anak. Sa wakas may apo na ako. Napangiti naman si Ara. Sa kabilang banda naman ito ang tuwa ang dalawang mag-couple sa dalawang sanggol. Gising na rin ang mga ito at naidilat na nila ang mga mata. Oh my! Nagagawa na agad ni baby girl na dumilat. Masayang sabi ni Grace. Si baby boy din, sabi ni Aline na ikinangiti lang ni Ara at mama niya. Nagising na kasi ang mga ito kanina at nagulat na din sila. Kamukhang kamukha ni Honey. Bulong na sabi ni Ali kay Eldred. Habang nakatingin kay Aiden, ay no Honey, matutuwa si Kenneth kapag nalaman niya tungkol sa mga bata. Bulong na din na sabi ni Eldred. Kakaiba din si Kenneth, Honey. Kambal pa, isang gabi lang yan, ha? Natuwa sila pareho dahil sa sinabi ni Ali. Pero pabulong lamang iyon dahil mahirap nang marinig sila ng mga kasama nila doon. Ali, Eldred, bakit kayo pumunta dito? Kakakasal niyo pa lang. Congratulations sa inyo. Nakangiting sabi ni Ara, kaya tumingin ang dalawa. Salamat, Ara, dahil sa iyo napakaganda ng kasal namin. Siyempre, andito kami kasi nag-aalala kami sa iyo. Tsaka gusto din namin makita ang inaanak namin.
Nagulat kami na kambal pala sila. Sabi ni Eldred na ay kinangiti ng malaki ni Ara. Ano pangalan nila, Ara? Sabi ni Renz at inintay ang sagot ni Ara. Yang hawak mo niyan, Grace, ay si Addison at ang hawak ni Ali ay si Aiden. Nakangiting sabi niya ang kinatuwa ng mga ito dahil sa ganda ng pangalan nila. Bagay na bagay sa kambal. Bakit sa apelido mo, Ara? Tanong ni Grace na ikinirap ni Ara. Hindi ko nga kilala ang daddy ng mga anak ko. Paano ko ilalagang apelyido niya? Sabi niya na ikinatuwa naman nila. Habang nagkatingin na naman sina Ali at Eldred, pero umiling na lamang ay agad ding tumingin kay Aiden. Hi baby Aiden, I'm your tita Ali and his tito Eldred. Welcome to the world, nakangiting sabi ni Ali. Ara, ang bungisis naman ni Addison, palaging kinakampay ang kamay. Sigurado akong madaldal ito mana sa akin. Sabi ni Grace na kinailing na lang ni Ara. Lumipas ang ilang buwan at naka-adjust na ang lahat sa pagdating ng kambal. 5 buwan na rin ang mga ito at talagang napakabibo. Habang si Addison naman ay talagang bungisngis at palaging tumatawa. Si Aiden naman ay kung hindi mo lalaruin, hindi ka niyan papansinin. Mukhang namana sa daddy niya ang ugali nito. Nasa mall na sila kasama si Ali at Eldred. Tapos na rin ang 2 buwan ng honeymoon ng dalawa. At madalas kung pumunta ang mga ito kay Naara para laruin ang 2 bata. Kahit si Grace ay madalas din doon. Tuwang-tuwa sila sa 2 bata. Nasa stroller ang mga ito ngayon, magkadikit at kanya-kanyang laro ang 2 doon. Habang sila Ara, Ali at Eldred naman ay nagkukwentuhan. Pansin na pansin ng mga tao ang 2 kambal sa loob ng stroller. Dahil ang kukulit ng mga ito. Parehong matangos ang ilong. Si Addison ay namumula-mula ang pisngi, pati na rin si Aiden. Mapuputi ang mga ito. Talagang parehas silang maganda at gwapo. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad ay nanlaki ang mata ni Ali. Nang may mahagip ang mata niyang agad na bumulong kay Eldred. Honey, si Kenneth padaan dito. Nagulat din si Eldred doon at napatingin kay Kenneth na walang emosyon na naglalakad. Huminto sila sa isang bench at si Ara naman ay nilaro ang 2 bata. Napatingin sila sa mag-ina. Ali, wag na wag mong palilingunin si Ara. Kilala ko si Kenneth, walang pakialam yan sa paligid. Pero baka kapag nahagip niya lang si Ara ay titigil yan, baliw na baliw yun kay Ara. Sabi ni Eldred at agad na tumayo si Ali at lumapit kay Ara. At magkasama nilang nilaro ang 2 habang si Eldred naman ay nagtago. Hindi pa itong tamang oras na makikita mo sila, Kenneth. Ayusin mo muna ang gulong meron ka. Sabi ni Eldred sa sarili niya. Alam na alam niya kung anong meron sa binata, kaya kahit siya ay ngayon ay ayaw niyang madamay ang maging ina sa gulong iyon. Sinundan niya ang tingin si Kenneth na papalayo na at nakahinga ng maluwag nang mawala na. Napatingin sila kay Ali at tumangayon na ito dahil wala na rin ito. Lumapit na din siya sa mga ito para laruin ang mga bata. 3 years later, 3 taon. 3 taon na lumipas mula na manak si Ara. At ngayon nga ay malalaki na ang 2 bata na kahit 3 taon pa lamang sila ay kaya na nilang magsalita at parang 10 taon na kung mag-isip. Marahil ay dahil na rin namana nila sa magulang nila ang katalinuhan at dahil na rin palagi silang kinakausap ng mga nakapaligid sa kanila. Ang mama ni Ara ay tuwang-tuwa sa kambal at walang nang magsasaya pa sa kanya lalo nang makapagsalita ang kambal ay nagsimula ng mag-ingay sa bahay nila. Mami, Kuya Aiden are teasing me again, sigaw na sabi ni Addison mula sa sala. Nasa kusina kasi si Ara kasama ang mama niya habang ang 2 bata ay nasa sala at naglalaro. Gabi na din kasi at bukas ay papasok na mga ito sa eskwelahan. Prep pa lang sila kahit na 3 taon ay pwede na silang mag-aral dahil mag-aapat na din naman ang mga ito at isa pa ang 2 pa mismo ang nag-request na mag-aral sila. No ma'am, I'm just playing here. Sabi ni Aiden na ikinatuwa naman ni Addison sa kambal. Iyan ang ugali ni Addison, maloko, she love playing around. Gustong gusto niyang iniinis ang kuya niya. Lalo na kapag nakikita niyang inis na ito. Kikay na kikay din ang batang iyan. Gusto niya palang organize ang lahat. Ganon din naman ang kuya niya, pero malala si Addison kasi gusto niya branded lahat ang gamit niya. At dahil nga
mahal na mahal sila ni Ara ay pinagbibigyan niya ang dalawa kahit pa ma-spoil niya ang mga ito. Hindi naman siya nagkukulang sa paalaala at alam iyon ng kambal. Si Aidan naman ay tahimik lang pero pagdating sa mami niya madaldal yan. Pati na din sa kambal niya, sino bang hindi magiging madaldal dahil sa pagkabibo ng kambal niya. At isa pa, kahit ganun si Addison ay mahal niya ang kambal. Iyon ang turo sa kanya ng mami niya na kapag silang dalawa lang ang magkasama ay palagi niya itong aalagaan, lalo na kapag wala siya, dapat palagi niya itong binabantayan. "You're pranking me again, Addie. Stop it, it's not funny," sabi ni Aidan at tinawag niya ang kambal sa palayaw na ginawa ni Aidan sa kanya na mas ikinatuwa ni Addison. Si Ara naman ay alam na niya na kinukulit na naman ni Addison ang kuya niya. Ni minsan ay hindi pa nag-aaway ang dalawa. Mabait si Aidan, hindi niya pinapatulan ng kapatid niya kaya alam ni Ara na paglaki ng mga ito ay aalagaan siya ni Aidan ng mabuti. "Naku anak, we should hurry dahil kung hindi nangaasar ni Addison ay si Aidan." Natatawang sabi ng mama niya na ikinatuwa din ni Ara. "Naku mama, ganyan lang magmahal ng kambal. Sigurado naman ako na hindi siya papatulan ni Aidan. She'll love her sister." Nakangiting sabi niya. "Tama ka anak, sa kanilang dalawa si Aidan ang matured mag-isip. I think naman niya iyon sa daddy niya." "Hindi ka naman ganyan noon," napatawa lang si Ara dahil sa sinabi ng mama niya. Habang lumalaki ang kambal ay nagtatanong na ang mga ito tungkol sa daddy nila. Siyempre dahil mahal ni Ara ang kambal ay sinabi niya dito ang totoo. Kinukwento niya ang lahat at naintindihan naman niya ng kambal. Napayak pa nga si Ara dahil di niya inaakala maintindihan iyon ng 3 taong gulang. Napakaswerte niya sa mga anak niya. Sa mga lumipas na taon ay nawawalan na din siya ng pag-asa na makita pang muli ng ama ang mga anak nila. Alam niya sa sarili niya na kahit isang gabi lang silang magkasama ng lalaki ay may puwang ito sa puso niya. Sa una pa lang naman ay alam na niya na safe siya kapag kasama nito. Isa din niya sa dahilan kung bakit niya binibigay lahat sa lalaki. Pero sa ngayon hindi muna niya iniisip ang ganong bagay. Lumaki na ng tuluyan ang company niya at matunog pa ang pangalan nito. Nakapagpatayo na din sila ng maraming branch sa buong Pilipinas at may mga ongoing na din sa ibang bansa na mas ikinasaya naman ni Ara. Wala na siyang maihiling pa sa ganitong sitwasyon. Kasama na niya ang mga anak niya, ang mama niya. Kontento na siya kasama ang mga kaibigan niya at pamilya niya. Kinabukasan ni maagang naagising ang kambal dahil excited pumasok at hinatid niya ang dalawa doon. Pagdating niya sa office ay sumalubong sa kanya si Ali kasama si Grace. Kinasal din si Grace 1 taon ng mga anak siya at eto nga parehas buntis ang dalawa. Natuwa pa nga si Ara dahil pinagpaplanuhan daw ba iyon ang dalawa. Napatawa na lang sina Ali at Grace doon. Sa tawa pa lang nila mukhang pinagplanuhan nga nila kaya napailing na lang si Ara. "Oh, anong ginagawa ng dalawang buntis dito?" tanong ni Ara at naupo sa upuan niya. "Wala lang, naboboard lang kami sa bahay. Pupunta kaming mall, sama ka?" sabi ni Ali. 4 na buwan ng buntis ang dalawa. "Ano ba kayo? Alam niyo namang busy ako," sabi ni Ara habang nagbabasa ng mga papelas. Magsasalita na sana ang dalawa nang kumatok si Alicia, ang sekretary ni Ara. "Ma'am Ara, may meeting po kayo mamayang 10 at may lunch meeting din kayo while mamayang hapon naman ay may meeting din kayo ng 2 at 4. Sabi ni Alicia na ikinatango ni Ara. "Thank you for informing me. Alicia, update me later na lang bago ang meeting baka makalimutan ko." Tumango naman ito at lumabas na. Napatingin siya sa mga kaibigan niya. "See? Full ang schedule ko. Kayo na lang, okay? Magpasama na kayo sa mga asawa niyo," sabi ni Ara na ikinareklamo ng dalawa. "Kaya nga kami nandito dahil ikaw ang gusto naming makasama. You're always saying that you're busy," sabi ni Grace. Napabuntong hininga naman si Ara. "Guys, I'm sorry, okay? Next time na lang." Walang nagawa ang dalawa. Alam nila na ang gawain ng dalaga kapag nagsasabi ng next time ay hindi yan mangyayari dahil araw-araw nitong busy. "Ara, kapag natuloy ang pinagpapatuloy mong ganyan, hindi ka na makapag-asawa. Bahay at office, lagi ang punta mo. Palagi kang focus sa trabaho pati sa kambal. Isipin mo naman."
ang sarili mo. You're 30 years old, for God's sake. Sabi ni Ari na ikinairap ni Ara. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na kontento na ako kung anong meron ako. Ang kambal na lang ay masaya na ako. Wala akong pakialam kung wala akong asawa, okay? Sige na, choppy na. Sabi ni Ara at bumalik sa trabaho niya. Nagkatingin na naman ang dalawa at nagkibit-balikan na lang. Wala silang magawa sa dalaga. Dahil palagi itong ganoon, mukhang buo na talaga ang desisyon niya na hindi na mag-aasawa. Lumipas ang isang buwan at ganoon pa rin ang takbo ng buhay nila Ara. Palagi siyang guguluhin ng dalawang buntis at pipilitin na lumabas na tinatanggihan niya, pero may time na hindi siya makatanggi lalo na kapag wala siyang ganong schedule. Sinasamantala iyon ng dalawa at hinihila siya palabas ng lungga niya. Habang kambal naman niya ay masayang nag-aaral sa eskwela. Linggo ngayon at nasa mall ang kambal. Dapat ay kasama nila si Ara ngayon, pero may meeting siya hanggang linggo. Kaya ang mama na lang nila ang kasama niya. Naintindihan naman iyon ng kambal at ayos lang sa kanila. Sa totoo lang ay hanga-hanga sila sa mami nila. Dahil pinalaki sila nitong mag-isa at pilit na nagpupursige para sa kanila. Lola, I want to go to the Chanel brand, sabi ni Addison. No, Grandma, I want to go to the friend's house, sabi pa ni Aidan at nagtitigan silang dalawa ng masama. Mga apo, isa-isa lang kasi. Later, pupunta tayo sa isa, okay? No, sabi ng sabay nilang may mga bagay talaga na hindi sila napapagkasunduan, lalo na kapag nasa mall na sila at wala ang mami nila. Tanging si Ara lang nakakapagpasunod sa mga ito sa ganong bagay na hindi magawa ng iba, kaya kapag ikaw ang kasama nila ay may stress ka talaga. Inuto naman sila ng lola nila at pinakain muna ng ice cream na favorite ng mga ito na cookies and cream para lumamig ang ulo ng dalawa. Kumain naman sila dahil hindi sila makakatanggi sa favorite ice cream nila. Kausap ni Mama, si Ara, si Aidan ang dahan-dahang umalis, si Addison naman papunta sa Chanel brand. Talagang maloko at makulit ang batang iyan at ngayon nga ay tumatakas na. Ngiting tagumpay naman si Addison at nakakita siya ng Chanel. Pero napaupo siya sa sahig nang may makabangga sa kanya. Ouch! Iyak na sabi niya na ikinatingin naman sa kanya nang nakabangga nito na lalaki. Agad itong yumuko at tinulungan ng bata. Hey baby girl, I'm sorry, don't cry, okay? Sabi ng lalaki na ikinatingin sa kanya ni Addison at napatitig dito. Sorry, okay? I didn't see you because you're too small. Sabi pa nito at kinunot ang noo ni Addison. I'm not small, Mommy told me I am a beautiful lady. Sabi nito na ikinatuwa ng lalaki. Your mommy is right, you're beautiful. Sabi nito na ikinapula naman ni Addison na mas lalo ikinatuwa ng lalaki. Itinayo niya ito at napatingin sa kanya si Addison. You know po, you're like my twin. Sabi nito sa lalaki. Really? Well, marami tayong kamukha sa mundo. So that's natural. But can I ask you something? Do you have any older sister? Because I remember someone special to you. You really look like her. Sabi ng lalaki na ikinailing naman ni Addison. Wala po eh. Napatango naman ang lalaki. Addison, napatingin sila sa mama ni Ara. Napapalapit sa kanila. Addison, anong sabi na sa inyo ng mami mo? Diba na huwag kayong lalayo sa inyong lola? I know naman po. But Kuya is hard-headed. I know that he will not let me to go first. Putol na sabi ni Addison sa lola niya. Ang lalaki na nakabangga ni Addison na si Kenneth ay tumayo na at nakangiting tumingin sa bata. Tuwang-tuwa siya dito dahil napakabibo nito. Lalo na at naalala niya ang babaeng mahal niya dahil kamukha niya ito. Kahit na Addison, paano kung mapahama ka? Do you want your mommy to get worried to you, ha? Sabi ng lola niya na ikinayuon ito. Napabuntong hininga na lang ang ginang at napatingin kay Kenneth. Naku iho, pagpasensyon mo ng mga apo ko. Sabi nito sa kanya na ikinailing na lalaki. No, it's okay. Ako po ang dapat mag-sorry sa kanya dahil hindi ko siya nakita. Sabi niya, habang ang mama ni Ara ay napansin din ang pagkakamukha ni Aidan at ng lalaki. Kamukha mo ang kambal ni Addison, sabi nito na ikinangiti ni Kenneth. Yeah, baby girl told me to. But alam naman po natin na may mga kamukha talaga tayo sa mundo.
kaya it's natural po. Sabi ni Kenneth na ikinatango naman ng matanda. Nagpasalamat na siya sa lalaki at niyayang umalis si Addison. No, Lola, I don't want to go there. Kuya will enjoy it. And I'm not. Maktol na sabi nito na ikinamot naman ng lola niya sa ulo. Hindi niya alam ang gagawin sa kambal na ito. If you want po, ako na lang po ang sasama sa kanya sa pupuntahan niya. Sabi ni Kenneth na ikinatingin sa kanya ng ginang. Don't worry po, hindi ko ako masamang tao. Aalagaan ko po ang apo ninyo, plus offering ko na rin po dahil sa pagkakabangga namin. Sabi nito, kita naman ng mama ni Ara na hindi ito masamang tao, lalo na at nakasuot pa ito ng business suit at inalala niya na baka nakakabala sila sa kanila. Naku, hindi na. Pupunta ka pa ata sa meeting. No, I insist. Huwag na po kayo mag-alala. Ayos lang sa akin. Nakangiting sabi nito na ikinatili ni Addison. Kaya grandma, pumayag ka na. Sige na, para mabalikan ninyo din po si kuya doon. Napaisip naman ang ginang. At kalaunan ay tumanguna din. Alam niyang ligtas ang apo niya sa lalaki dahil ramdam niya. Why, hey, let's go na po, sabi ni Addison, kaya binuhat naman siya ni Kenneth. Magkita na lang tayo doon sa may bench doon mamaya, iho, okay? Sure po, babantayan ko po siyang mabuti. Sabi nito at umalis na sila. Well, thank you po, mister. I'm Kenneth Kent, but you can call me Tito Kenneth na lang. Mas napangiti naman si Addison doon. Ako naman po si Addison, Pretty Addison will do. Napatawa naman si Kenneth dahil sa kabibuhan ng bata at tinanong kung saan sila pupunta at tinuro nito ang Chanel agad silang pumasok at tuwang-tuwa ang bata. Kaya kahit si Kenneth ay tuwang-tuwa. Binili niya lahat ng nagustuhan nito. Nag-aalangan pa nga si Addison noong una pero nag-insist si Kenneth kaya masayang pumili si Addison. Habang ang mama ni Ara ay tsaka lang naalala na wala nga pala siyang perang naibigay sa lalaki. Alam niyang mamimili ang apo niya kaya agad siyang lumabas sa fan house at sinabihan si Ada na maghintay doon pero pagpunta nila sa bench ay nakaupo na ang dalawa at kumakain ng ice cream. Nakita niya din maraming paper bags sa ibaba. Addison, nagpabili ka pa ng ganyang kadami sa kanya? Bungad niya dito na ikinangiti ni Addison. Yes, Lola. She insisted kaya wala akong magawa. Masayang sabi nito na ikinatingin sa binata ng ginang. Don't worry po, ayos lang. And aalis na po ako. I'm a bit late na rin kasi. Pero sa totoo lang po, sobrang late na talaga niya. Pero dahil gustong-gusto niya ang bata, hindi niya pinansin ang oras. At talagang nag-enjoy siya kasama nito, lalo na at naisip niyang naparang kasama na rin niya ang babaeng mahal niya. Naku, iho, pasensya ka na talaga ha, sa abala. Nakalimutan ko pala ikaw bigyan ng pera kanina. It's okay lang po. Tumingin si Kenneth kay Addison. Bye, Pretty Addison. Huwag ka nang lalayo sa grand mo, ha? Baka mapaano ka na naman sa susunod. And huwag ka na din makipag-away sa kuya mo. Yes po. Thank you po, Tito Kenneth. Masayang umalis ang lalaki at naiwan na ang maglola doon at pinuntahan kalaunan si Aiden na nagulat din sa dami ng Chanel items na dala ni Addison. Ngunit wala na silang nagawa pa dahil doon na masaya na lamang sila at matapos ang ilang oras ay umuwi na din ang mga ito.